Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay walang iba lang naman kung hindi yung mga nakita nating balita na gaano nga ba katotoo mga kababayan na kinarma etong si Daniel Padilla ng sobra-sobra dahil chinugi na daw po ito di umano ng 4 na endorsement mga kababayan at ipinasolo na lamang po dito kay Catherine Bernardo. At gaano nga din po katotoo mga kababayan na naghihirap na etong si Daniel Padilla dahil nagbibenta na rin po pati bahay mga kababayan pagkatapos po nung usapin patungkol dun sa sasakyan mga kababayan na ngayon ay nabenta na. May lumalabas din naman pong balita na si Daniel Padilla or yung kampo ni Daniel Padilla is nagbibenta naman po ng bahay ngayon. Ano po mga kababayan, at dito mapapag-usapan din po natin at matatalakay din po natin yung issue na nakita natin patungkol po doon sa naging post nung nagbenta ng kotse nitong si Daniel Padilla na tila naiwan daw po di umano ni Andrea Brillantes yung kanyang pante dun sa sasakyan na ibinebenta po mga kababayan nung isang ahente ng sasakyan nitong si Daniel Padilla. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kababayan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nangyayari po dito po sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So eto mga kababayan, yung mga nanonood ngayon huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating video na ito. Tumpisahan na po agad natin etong ating usapan mga kababayan patungkol po dito sa nakita nating balita. Galing po dito sa Facebook na ipinost for in-upload ditong si Pinoy Trending patungkol po mga kababayan dito daw po sa sekreto ni Daniel Padilla na binuking ng CEO ng car dealer panty ni Andrea na iwan sa compartment ni DJ. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Disclaimer lamang po ang lahat po ng sasabihin natin dito ay base na rin po sa nakita, narinig, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili po nating opinyon. Kaya yung medyo mga sensitive sa mga ganitong klase ng usapin, takpan nyo na lamang po inyong tenga at panoorin nyo na lamang po ako. So eto mga kababayan, i-play na po natin. Yan, laksan muna natin yung volume. Eto na. Matapos malamang nakapost na sa Facebook Marketplace na ibinibenta ang sports car ni Daniel Padilla, owner ng car dealer, may mensahe kay DJ. Ante raw ni Andrea na iwan sa loob ng sasakyan. Ito ang nakakalokong hirit o pahayag ng Mr. Pogi 2012 at CEO ng F2A Cars na si Franz Akim Aldever, kung saan sa kanyang official Facebook post, sinabi nitong pinaghihinalaan siya ng kanyang girlfriend na may ibang babae matapos raw makakita ng panty sa loob ng sasakyan ni Daniel Padilla. Imposible naman mga kababayan na panty ni Catherine Bernardo yon. Hindi mga kababayan, kasi sa atin, ito opinion lang naman natin. Kasi di ba nung ibinebenta kay Bustoyo yung sasakyan, mga kababayan, is nagkakahalaga ata ng 6.2 million yon. And then ang pagkakaalam ko mga kababayan na itong sasakyan na ito is naibenta na po ngayon. So ngayon, parang ang pagkakaalam ko din yung sasakyan ata is parang ipinabebenta lang dito kay Franz mga kababayan. At ang pagkakaalam ko din is parang ang nagpapabenta hindi kaibigan ni Daniel Padilla at parang mismong kay Daniel Padilla talaga nang galing yon, dahil yung mga documentary, yung mga papeles na naando doon kasama pa yung pangalan nitong si Catherine Bernardo. So ngayon mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, paano nalaman ni Franz na panty ni Andrea yon? Kaya nakakapagtaka dito. Pero anyway, alam naman natin na talagang ang pinakasangkot sa hiwalayan talagang Katniel, lalo na't wala pa namang inilalabas na statement etong si Andrea, isa din si Andrea doon. At si Andrea lang yung masasabi nating napag-abutan nung issue bago naghiwalay etong Katniel mga kababayan. Bagamat marami mga babae ang naiidikit ngayon dito kay Daniel Padilla, pero si Andrea pa rin talaga yung napag-abutan at napag-inita nung issue yon nung pumutok yung hiwalayan ng Katniel mga
mga kababayan. Kaya hindi na rin katakataka na kapag may ganitong klase ng problema, sa kanya talaga maisisisi. Lalo na't sinasabi dito mga kababayan na pante ni Andrea yung nakita dun sa compartment dun sa sasakyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ewan natin kung may katotohanan ba yan or biro-biro lang. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Agad na pinutakti ng libo-libong reaksyon ang nasabing Facebook post na agad na mga nag-trending sa social media. Narito ang buong istorya. Galing pala to kay Showbiz Snap Daily. Kanya po pala yan, hindi po pala yan dito kay Pinoy Trend. So anyway, subscribe nyo po si Showbiz Snap Daily mga kababayan. Kanya pala yung video. Pagpatuloy pa natin. Tumabo ng libo-libong likes, reaction at comment ang naging biro ni Mr. Pogi 2012 Franz Aldover na siyang owner ng F2A Cars matapos i-post sa kanyang Facebook page ang naturang sports car ni Daniel Padilla na may caption na tila naiwan raw ni Andrea ang panty nito sa loob ng sasakyan ni DJ. Agad ni pinutakti ng iba't ibang komento online ang nasabing Facebook post na nais-feature pa sa mga tabloid at news magazine online. Ayon sa detalyadong report mula sa balita, seller ng sports car, biniro si Daniel. Panty ni Andrea na iwan sa compartment. Nakakaloko ang hirit na joke na tinampok ng seller ng sports car na dating pagmamayari ni Daniel Padilla na si Franz Akim Aldover na siyang may-aring dati palang pagmamayari ni Daniel Padilla. So anyway mga kababayan, merong nag-second owner niyan. At malaki naman ang posibilidad na hindi kay Daniel Padilla nang galing yung panting yan. Hindi, ito to be fair. Hindi sa ipinagtatanggol natin si Daniel Padilla. Doon lang tayo sa totoo mga kababayan. At sinabi naman po dito, nakakalokang hirit. So malamang biro po ito nitong si Franz mga kababayan ng F2A Cars. Ano po dito kay Daniel Padilla. So walang katotohanan na ito para sa akin Walang katotohanan na naiwan ni Andrea yung pante. Pante niya doon. Ano po sa cars, sa compartment. Ipagpatuloy pa natin. Yon ng F2A Cars ang lumapit kay Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars upang ipagbenta ito sa halagang 6.5 million pesos. Ipinost kasi ni Aldover sa kanyang Facebook page ang mga larawan ng 2016 model Chevrolet Corvette Stingray C7 na kulay orange na pagmamayari daw noon ni DJ. Biro ng seller sa kanyang caption, "Awit sa'yo Daniel, yung panty ni Andrea na iwan mo sa compartment ng Corvette mo." At patuloy yung pinaghihinalaan ng GF ko na may babae. Naagad namang pinutakti ng samot-saring komento ng netizens online. Ayon sa kanilang naging pahayag, yung panty talaga ang nagdala. Nagkaroon ako ng idea na i-check ang lahat ng kotse. Remembrance daw yan, isang alaala. Pwede ibenta kay Boss Toyo yung panty. Sayang, ikaw paano mo na lamang panty ni Andrea yon? Bro, akin na. Babalik ko kay Andrea mamaya. Matapos ang ilang oras magmula ng i-post sa Facebook ang nasabing caption ng owner ng F2A Cars, agad itong nag-viral sa social media. Ang ilan pa sa rin pahayag ng netizen ay ibebenta raw nila kay Boss Toyo ang di umunay natagpo ang panty ni Andrea sa loob ng sports car ni DJ. Kahit biro raw ang mga ito, tila may mga netizen na naalarma. Say nila, i-check na raw nila ang mga kotse ng kanilang mga partner at baka may naiwang ring panty sa kanilang mga Alam nyo mga kababayan kung tutusin, itong si Daniel Padilla at saka itong si Andrea, bagay kasi yung kanilang mga personality mga kababayan, talagang halos magkaparehas. Unang-una mga kababayan, itong si Andrea di umano, talagang lapitin ng mga lalaki. Si Daniel Padilla naman mga kababayan, di umano, talagang mahilig sa mga babae. Kaya ngayon, kung pagbabasihan talaga natin yung kanilang genre dalawa mga kababayan, talagang bagay na bagay sila. Di po ba kasi yung kanilang mga karakteristik, kung titingnan po natin, halos magkaparehas. Ano po, walang pagkakalayo, talagang magkaparehas na magkaparehas. Di umano. Kasi total naman si Andrea di umano ay mahilig sa mga lalaki, mga kababait, lapitin ng mga lalaki. Si Daniel Padilla mahilig din naman di umano sa mga babae. So talagang parehas na parehas at same na same sila.
yung kanilang mga galawan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Department. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na kaya nadadawit pa rin ang pangalan ng ABS-CBN young actress na si Andrea Brillante sa hiwalayan nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito'y dahil siya raw ang isa sa mga naging babae ng aktor magmula nang magloko raw ito sa kanyang ex-girlfriend. May mga sources na nagsabi na magpakilang beses nagkita in public si DJ at Andrea, ngunit magpasangga ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng dalawa sa mga isyong nag-uugnay sa kanila. Kasi nga, totoo nga yung kay Andrea at saka kay Daniel Padilla, mga kababayan. Alam niya kung hindi totoo ito, magsasalita si Andrea dyan. Sasabihin niyang walang katotohanan yung ibinabato sa kanyang isyo. Katulad nung ginawa nila nung panahon itong si Richie Rivero, mga kababayan, na kung saan si Andrea yung panay interview. Tapos kung mapapansin nyo din naman, pagka may ibinabatong hindi magandang salita laban kay Daniel Padilla, lalo na kung walang katotohanan, nagre-react din naman yung kampo ni Daniel Padilla. Pero bakit nananahimik sila dito sa isyong ito? Kaya hindi talaga maiaalis sa isipan ng mga tao na si Andrea pa rin yung paghinalaan na dahilan talaga ng matinding hiwalayan ng Katniel. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Gayunpaman, ang update sa nasabing sports car o Chevrolet Corvette C7 ni Daniel Padilla ay naibenta na sa taga Angeles, Pampanga. Ano ang iyong magiging aksyon matapos mag-trending ang biro ng owner ng F2A Cars na si Franz Akim Aldover patungkol sa di-umani panting na iwan ni Andrea sa sports car ni Daniel Padilla? Just comment below. Comment nyo kung kay Andre ang panty ba talaga yon? Hindi, baka nga kay Andrea, mga kababayan. Comment nyo na lamang po kung ano po yung opinion nyo hingil po dyan sa balitang inilabas nitong si Pinoy Trending, mga kababayan. Comment below na lamang po, and then pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Galing po dito sa 1PH sa Christy per minute patungkol po dun sa update ng sasakyan nitong si Daniel Padilla, mga kababayan. Gaya nga po ng sabi dito kanina sa Pinoy Trending, mga kababayan, is na ibenta na sa taga Angeles, Pampanga yung sasakyan or dating sasakyan itong si Daniel Padilla. Ano po, baka naibenta na yun ng 6.5 million or 6.2 million. Ganun po kalaki, ganun kamahal. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So anyway, kinikredit natin to sa Christy per minute, sa 1PH, kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya mga kababayan, mag-subscribe na po kayo sa 1PH. Ano po, so umpisa na po natin. At syempre po, ang una na po nating papasadahan. Kahapon ang kinuwento natin, yung tungkol po sa ibinebentang sports car ni Daniel Padilla, ang kanyang Corvette Stingray C7, yung kanyang Chevrolet. Aba, nakabenta na! Alright! Ang kanyang ahente, nabenta na! May nanalo na? Oo, uwian na, may nanalo na. Isang taga Angeles City raw, na kaibigan ng kumpanya, ang nakabili ng kanyang sports car. Ay, grabe, no? Nakakaloka. Oo. Pero, pagkatapos sabi sa'yo pampataas ng presyo yan, pambubulabog. Nagtagumpay si Boss Toyo at ang ahente ni DJ. Di ba? At eto naman po ang pinakahuling balita. Bakit pati yung bahay ni Daniel, pinakita pa ng isang vlogger, no? Na ibinebenta na rin daw. Hindi ako naniniwala doon. Grabe. Wala akong pag saludo doon sa kwento. Kasi pag nasimula na talaga ng bentahan, syempre, isipin na nila, ay, isunod natin yung bahay para may balita tayo. Di ba ganyan yan, di ba? Teka muna. Sige, sports car, nabenta na. Bahay, ibinebenta raw. Ano susunod na ibebenta? Di ba? Para lang palabasin. Hindi kasi, mga kababayan, pagkatapos talaga nung issue dun sa sasakyan na ibinebenta kay Bustoyo na ngayon ay nakabenta na, talagang may mga lumabas at kumalat ding balita na di umano po, mga kababayan, na yung kampo ni Daniel Padilla or etong si Daniel Padilla is nagbibenta na po ng bahay or ibinebenta na yung bahay, mga kababayan. May mga lumabas pa nga akong balitang nakita at nabasa na sinamantala daw nitong sina Daniel Padilla na yung pagtaas ng presyo ng property saka po nila ibinenta. So ngayon yung property na ibinebenta ng kampo ni Daniel Padilla is mataas na po yung yung value, mga kababayan, kaya ibinebenta na nila ngayon at tubong lugaw na daw po sila.
Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan at yun din yung nabasa natin sa isang pahayagan at sa isang article. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tubong lugaw daw sila doon kaya nila ibinebenta. Sen na nagde-deliryo na ang bulsa ni Daniel Padilla. Ganon. Ay, grabe. Hindi naman po siguro ito yung panahon na agad-agad, ganun na. Di ba? Kahit paano naman, may naitabi naman yung bata. Di ba? Oo, at saka lalo sila magiging maingat kasi lagi na nagaling pa sila sa hiwalayan. Ano to? Ngangye, nag-aantay daw ng para daw makabayad sa utang nila kay Catherine. Yun din, tama itong si Kuya Romel Chica mga kababayan. Yun din yung nakikita ko kaya sila nagbibenta ng mga sasakyan, kaya sila nagbibenta ng bahay is para makapagbayad ng utang sa pamilya ni Catherine Bernardo. Kasi kung titingnan po natin yung isyong lumabas noong mga nakarambuan, di ba may mga kumakalat na balita mga kababayan na di umano daw po is parang nawaldas ni Daniel Padilla yung joint account nila nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. At may lumalabas din naman balita na itong pamilya or itong nanay ni Daniel Padilla is nanghiram ng pera dito kay Catherine or sa pamilya nitong si Catherine Bernardo. So ngayon mga kababayan na nakikita natin dito is kaya biglaan yung pagbibenta ng mga sasakyan, mga bahay is para maipambayad dun sa mga nasabing paggastos nitong si Daniel Padilla at yung pangungutang ng kanyang nanay sa pamilya nitong si Catherine Bernardo. Sa madalit salita, nagbabayad sila ng utang sa pamilya ni Catherine. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Di umano, mga kababayan na ipagpatuloy pa natin. Lumalabas. Sinabi nga, nadulas nga kasi yung ahente na sosyuhan sila, may share si Catherine dun sa Stingray C7. So, ang dami na kagad. Doon naman sa kotse mga kababayan, ang tingin ko talaga dyan, kay Daniel Padilla at kay Catherine yung kotse. So ngayon, parang imbaga binabawi na ni Catherine Bernardo yung sosyo niya dito kay Daniel Padilla. Parang ganon yung nangyayari dito, parang naghahatian na sila ng pundar nila nung magkasama pa lang sila mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Nomba na kagad si Daniel. Ibigay mo na yung sosyo mo ni Catherine dyan. Huwag mong sarilinin ng pera, ganito, ganyan. O ngayon, nabenta na, Daniel, nasa na share ni Kat. Hindi naman pala ikaw lang ang namuhunan sa pagbili niyang pamporma mong sasakyan. Parang ganon, di ba? Grabe tapos ngayon, yung bahay, eto na rin, di ba? Napapabalita nga na ano daw, ang dami na naman hanash. Alam mo naman, binuksan nyo na naman ang gate. O, pumasok ang mga bisitang bashers, di ba? 50 million? Yan lang ang bibilin ko, ganyan lang ang mga kasangkapan, mga gano'n, ano? Binuksan ng gate, mga aso, pumasok na, ayan. Wala na, hindi na mapipigilan talaga. Kahulan, di ba? In fairness, maganda naman yung bahay at saka bukod sa kagandahan nung propiedad, siguro po ibigyan naman natin ng magandang kredito si Daniel. Na sa kanyang pag-aartista ay nakapag-ipon po siya at nakapagpatayo ng bahay. Tama. Yun naman ang atin, di ba? Correct. At saka magandang bentahe yun, Nay. Kanina yung bahay nyo, dating bahay ni Daniel Padilla. Di ba? May isang kaibigan nga ako nakabili ng isang dating sasakyan ni Daniel Aba, feather on his cap yun. Talagang, saan mo nabili to? Ito ang dating van ni Daniel Padilla. Diba? Yung mga ganon, talaga name dropping, diba? Yun. Gaya yan ngayon, nabenta na yung C7, yung Stingray. Kanino mo nabili yan? Dito dati. Nakaupo si Catherine dito sa right side. Wala nagmamaneho. Diba? Sosyal. Diba? Napaka-sosyal. Grabe. At saka na yung pagdubaan ka sa mga sa kalsada, ayan yung sasakyan ni Daniel Padilla na binibenta. At hindi yung nakasakay, di ba? Pagpupunta ka sa mga kamag-anak mo, kamusta yung sasakyan ni Daniel Padilla? Hindi ikaw. Ayan na yung sasakyang pong ka ng kulay, di ba? Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, talagang si Daniel Padilla, pinag-uusapan pa rin at talagang kahit na anong mangyari, naandudo na sa genre yon si Daniel Padilla. Nasa tuktok na po si Daniel Padilla at lahat ng gamit na mai-dispose o mai-ibenta na nanggaling kay Daniel Padilla, talagang pag ibinebenta may presyo at hindi lang yon, talagang kilala. Mga kababayan, basta tatak Daniel Padilla yung sasakyan or di kaya naman tatak ng mga artista na talagang kilala. Ano po, kaya hindi talaga katakataka na marami talaga magkaka-interes na bilhin yung mga gamit nitong si Daniel Padilla dahil kahit na anong isyong iba to kay Daniel Padilla, kilala pa rin po talaga siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan yung kay Daniel.
Sabi ni Marichu Formation, espiritu ang sabi po na kaya raw po binebenta ni Daniel ang bahay. Kasi marami raw silang alaala ni Catherine sa bahay na yon. Oh. Pwede. Pero hindi ako talaga naniniwala na binebenta na. Akala ko ba si Chucho ang nagmamanage ng finances niya? Bakit panay ang benta niya ata ng mga tsurba niya? Pwedeng totoo na may uts sila kay Mami Bernardo. Pero ang sasakyan kasi ang hilig ni DJ. Oo naman, matagal na po yan discuss na natin sa SNN yan yung paghihiwalay ng mga sosyuhan, di ba? Kita mo, totoo, sa sasakyan meron, sa iba pang propiedad, sa mga bar meron. Kaya kailangan talaga pinaayos na yung hatian, di ba? Tama. At sabi ni Eddie Letada, kung ibinebenta pati bahay, parang OA naman na siguro. Hindi pa naman siguro kapos na kapos si Daniel unless ipambabayad pala ni Leon sa mga utang ng anay niya. Sa pantaka ko lang naman. Ako Eddie Letada, wag kang ano dyan Ayan, at sabi ni Lara May Abrigo, grabe Nay, kung totoo man po yun, wala na po kayang natira sa savings ni DJ. May mga tanong lang po ako, Nay. Naibalik na po kaya ang libreta di bangko ni Queen Mother? Papayag po kaya si Queen Mother na maibenta ibang naipundar ni DJ? Nako, ito si Barikuto na tatanungin natin, sa kanya nagsimula yan, yung libreta di bangko na yan. Di ba? Nakakaloka. Ay, nako, eto pa ang dami. Sabi ni Tita Julie Paras, ang mga ibinebenta lang siguro ni Daniel, lahat ng mga bagay na may alaala ni Catherine. Move on na siya, sabi ni Tita Julie Paras. Pwede yun, di ba? Oo. At eto pa, Tita, unti-unti nang naibebenta ni Daniel ang kanyang mga naipundar. Maaring mangyari yan kung wala na siyang mga projects. Ayan. Di nga ba ang karamihan ay nagsasabi, dadamputin sa kangkungan si Daniel dahil wala na si Catherine, di ba? Tama mga kababayan, kasi unang-una nga naman, mahirap nang hanapan ng kapareha itong si Daniel Padilla. Pwera na lamang kung magiging action star itong si Daniel Padilla katulad ng kanyang tiyuhin na si Robin Padilla. Yon, pwede siyang matambalan ng kahit na sinong actress. Pero mga kababayan, kung mananatili sa mga love scene, talagang mahihirapan na itong si Daniel Padilla. Hindi katulad ni Catherine Bernardo na kahit sinong aktor pwedeng itapat dito kay Catherine. Dahil nga magaling na actress itong si Catherine Bernardo mga kababayan. Itong si Daniel Padilla, mahihirapan. Lalo na at kapag kahahanapan ng kapareha mga kababayan. Ano po pagdating sa mga love team na ganyan. Pero kung si Daniel Padilla magiging action star, katulad ni Robin Padilla, pwede pa. Maraming pwedeng itambal dito kay Daniel Padilla. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yun. Oo, totoo yan. At ako, eto pa. Ay, oo nga naman, Boycie Caragay. Louie Tolentino. Ay, alam na ni Boycie na still life yun nasa likod mo. Marami silang natututunan dahil sa atin, di ba? Yes. Okay. Ay, nako, eto pa. Sabi naman ni Rain, maraming pera yung si DJ. Kaya DJ, pautang naman, please. Sabi ni Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers. May problema ba tayo, Rain? Rain, sasagutin ka ni Daniel, wag ngayon. Ayan. Wag ngayon. Oo. Uy, naalala mo, pinakilala ko sa'yo na kaibigan ko anak-anakan, si Jordan Chua, si Lukaw. Nanonood siya ngayon, nakatutok siya ngayon. Pinababati niya sina Kim, Mami Dang at Ate Dulce. Ano to, Battle o Batle? O kung ano man to, Lugaw. Siyempre, pupuntahan natin yung kanyang shop, di ba? Yes. Na, kung ang kailangan nyo po, yung mga plaka talaga na ipinepress, hindi po CD ito. Ang kailangan nyo po, yung inyong mga radyo po, no? Eka nga sa probinsya, yung turntable, ipapaayos nyo. Diyan talaga nagko-concentrate si Lugaw ngayon. Maganda yan, di ba? Pupuntahan natin siya. At Boss syempre, Lugaw, alam na this. Alam mo, nang iinggit si Batang Maynila to, pinanood ko rin tsaka si Chris Ulo kanina. Mga puyaters, ang mga TVJ defenders. Kasi kagigising nila nang galing sila ng Hard Rock Cafe kagabi. Oh, wow, ang sarap-sarap naman. Pero tama yan mga anak. Kasi ang dami niyong ginagawa, nagbo-vlog kayo. May mga personal din kayong ina-attenda na problema ng mga pamilya. Tama Marami po. kayong ginagawa. Paminsan-minsan, utang na loob nyo sa inyong mga sarili at regalo. Ang paminsan-minsan na, aba naman, mag-night out naman kayo, di ba?
Alam nyo mga kababayan, sobrang saya ng experience namin dun sa Hard Rock Cafe. Talagang ako talaga personally sabi ko kahit anong amount yung ibigay sa akin, tapos ipagpapalit yung sayang yon, hindi ko ipagpapalit. Kasi unang-una, sobrang saya. Actually, mayroon pa nga akong souvenir na nakuha doon. Sabi ko nga, isusuot ko lang ng isang beses yung damit na Hard Rock, and then mga kababayan, ipapa-frame ko na para remembrance na talagang nakasama ko yung mga kasamahan kong vlogger doon. And then nagsaya kami doon mga kababayan, at naglabas ng kanilang mga payo sa bawat isa, lalo na pagdating sa pagpapalago ng channel mga kababayan, at pagbibigay ng reaction video. Ano po? So anyway mga kababayan, back to topic tayo. Ipagpatuloy pa natin itong video ni Nanay Christopher Min. Pero sobrang saya talaga doon sa Hard Rock Cafe, doon sa may Conrad mga kababayan, sa may seaside, malapit po sa MOA. Yung mga gustong ma-refresh yung inyong mga utak, gusto nyong magsaya mga kababayan, punta kayo doon sa may Conrad, sa may Hard Rock Cafe, sa likod ng MOA mga kababayan. Naando doon po yun. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Relax din pag may time. Relax lang. Oo, yan, tama yan. Si Batang Maynila to, si Jay Guevara, si Tita Bizzy, si Chris Ulo, si Jake Magnus, ewan ko lang kung kasama nila ha. Kasama po. Napakalayo kasi ng tirahan ni Jake Magnus, sa Batangas siya. Ayan, sabi kasama ako doon mga kababayan. Dan Clavesillas, sana naman hindi ito ang umpisa ng paglubog at pagbagsak ng karir at kabuhayan ni Daniel. Ayusin mo buhay mo at magbago ka na. Huwag ka na sana kasing tulis ng ilong mo. Huwag ka daw kasing tulis ng ilong mo. Sabi ni Dan Clavesillas. Oh, di ba? So anyway mga kababayan, cut na natin dito ang inilabas na update ni Nanay Christopher Min dito sa Christopher Minute sa 1PH mga kababayan, patungkol po dito sa sasakyan, update sa sasakyan itong si Daniel Padilla, at saka dun sa usaping pagbibenta ng bahay mga kababayan. So ngayon, pupunta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pa nating nakitang vlog na inilabas po nitong si Nanay Christopher Min, patungkol po dito sa update pa sa pagbibenta ng bahay nitong si Daniel Padilla. Dahil kung makikita nyo mga kababayan, di ba dun sa una dito sa may Christopher Minute, hindi pa sure si Nanay kung ibinebenta ni Daniel Padilla or ng kampo ni Daniel Padilla yung bahay nila. Dito mga kababayan, malalaman natin kung talagang ibinebenta na nga ba or gawa-gawa lamang po nung iba yung patungkol po sa usaping pagbibenta ng bahay nitong si Daniel Padilla. Dahil ang lumalabas ng balita mga kababayan, kaya binibenta nitong si Daniel Padilla yung bahay is dahil para makalimutan na yung mga alaala nila ni Catherine Bernardo mga kababayan, dahil meron daw alaala doon etong si Catherine Bernardo. So ngayon nagmo-move on etong si Daniel Padilla, kaya ibinebenta na niya yung bahay mga kababayan, ano po, na merong alaala or memories nila ni Catherine or ng Katniel mga kababayan. So anyway, eto ikinikredit natin sa Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe nyo po sana etong Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min at saka po ang 1PH, dahil doon po ninyo mapapanood ang Christopher Minute po ni Nanay Christy. Ano po, so hindi po yan natin gagawan lamang po natin ang reaction video mga kababayan. Hihiramin lamang po natin ulit itong video nitong si Nanay Christopher Min. So ito, i-play na po natin. Salamat po. Wala pa rin talagang paghinto ang ikot ng mga kwento. Tulad nga ng sinabi natin, pahaba ng pahaba ito. Walang nagtutuldok. Puro koma, no? Panay Puro quit koma. lang. Exclamation point. Araw-araw may pinanganganak na karugtong ng kwento. At alam po namin mga kachika, naghahanap pa rin po kayo ng mga inputs o masasabi naming opinion tungkol sa ibinebentang sasakyan, of course, ni Daniel Padilla, na nang lumaon ay lumabas na meron palang ka-share si Catherine Bernardo. Ito pala ay share sila ng binayad dahil ito tayo sa tagumpay ng kanilang career. Grabe, no? 2015, nung bilhin pala itong Chevrolet Stingray C7, di ba? Pogi. Ibig sabihin, 2 taon. 2 taon pa lang silang magkarelasyon, di ba? At tatlong taon pa lang silang magkarelasyon. Kasi 2011 eh. 2011 sila naging magkarelasyon. So, kung 2015 ito, tama nga, 3 to 4 years, nagsishare na sila. Grabe, no? Diba? Talagang may relasyon na sila, talagang pinag-aano na Biruin nyo mga kababayan, ito marami nagsabi sa atin na fake news daw yung inilabas natin balita dati, yung ginawa natin ng reaction video patungkol
doon sa lumabas na balita na winawaldas di umano nitong si Daniel Padilla, mga kababayan, yung ipon nila or yung joint account nila nitong si Catherine Bernardo. Pero ito, mga kababayan, yung isang basehan din natin kung makikita nyo sa sasakyan pa lang, sharing na itong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine Bernardo. Hindi rin malayo, mga kababayan, na pagdating sa mga bank account, nagsisharing din itong si Catherine at saka itong si Daniel. So malaki talaga ang posibilidad na magka-sharing silang dalawa tapos nawawaldas, nagagastos di umano ni Daniel Padilla yung ipon nila dalawa nitong si Catherine Bernardo, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin nila, bilhin tayo ng remembrance. Ang ganda sana ng takbo, no? Napakaganda dapat ng takbo. Kaya lamang po, talagang wala namang nakapagsasabi kung hanggang kailan ang isang relasyon magtatagal. Tsaka nakita mo yan na yan, nakagawa sila ng mga desisyon na yan na hindi natin nalaman. Ngayon lang natin nalaman kung hindi pa sila naghiwalay. Tama. Kung kailan hiwalay na. Saan natin nalaman. Okay, so itong Corvette na ito, 2015 nang mabili ni Daniel Padilla. Kaya ito o hulugan? Drops kaya ito? Siguro hulugan din to kasi kahit sinong mayayaman hindi mo bibili ng cash yan. Oo, kasi mas hawak nila yung pera. Mas maganda para sa kanila. Correct. At saka talagang yung drops yan talaga yung uso, di ba? Ba't mo ibubuhos yung pera mo kung pwede mo namang pakinabangan pa sa ibang bagay? Tama. Po sa tingin ko, yung sa akin na opinion, parang cash siguro ito kasi pinaghandaan nila Kung 2011, 4 years before nila nabili. Talagang pinaghandaan na talaga nila nung Pero alam niyo ba, marami namang sasakyan si Daniel na talagang ibinebenta niya pagkatapos niyang gamitin. May isang kaibigan ako, nakabili ng van niya. Diba? Merong, kaya pag tinatanong, ganda-ganda naman ang van mo, ito yung dating sasakyan ni Daniel Padilla. Diba? Talagang merong alaala, diba? At nabenta na po ngayon yung Corvette Stingray C7. Isa di umunong taga Pampanga na kaibigan ng kumpanya ang bumili ng Corvette ni Daniel dahil tinanggihan nga ni Boss Toyo hindi kinaya ni Boss Toyo yung presyo. Hindi kinaya yung 6.5 million. Hindi, ang tawad nga dyan 5.7. Ang gusto yata 6 flat, 6M. Tapos si Boss Toyo minamaliit. Hindi mo naman talaga kaya yung presyo na yun. Pang ano ka lang talaga. Pang social media. 100,000 lang siya. Nakalagay pa doon ng ganun. Tapos sabi pa, kaya lang naman yan, ibini-video mo para sa sarili mong kapakanan. Pang views mo ka yan. Diba? Ang views mo kasi yan. Yun ang sinasabi. Maraming comment na gano'n kasi sa mga view. Hindi, pero tingin ko dyan, mga kababayan, sadya lang pinainit. Pinainit yung usapin ng sasakyan ni Daniel Padilla dun sa segment ni Boss Toyo. At parang tingin ko din dito, in my own opinion, wala talagang balak na bilhin ni Boss Toyo yung kotse nitong si Daniel Padilla. Kumbaga, sadyang pinainit lang nila doon sa content, mga kababayan, para maibenta sa iba ng ganong presyo, mga kababayan. Yun yung nakikita ko dito dahil kung talagang intentionally na bilhin niya ni Boss Toyo, talagang bibilhin niya yan kahit gaano kalaki yung presyo nung sasakyan, mga kababayan, lalo na at sasakyan ni Daniel Padilla at saka ni Catherine Bernardo yun. So ang tingin ko dyan, parang pinainit lang nila dun sa SOCMED, sa social media, para makakita or makita ng ibang mga buyer na talagang may pera at bumibili ng mga mamahalin sasakyan, mga kababayan. Yan yung tingin ko dyan. Ipagpatuloy pa natin. Previous na mga vlog ni Boss Toyo, gano'n na nangyayari, di ba? Ingay lang. Parang gano'n. At saka ito po, mapapansin natin na may sosyohan, si Daniel, saka si Catherine, talagang nagsasanib puwersa sa pagbili ng mga properties. Noon, tinalakay natin ito, hindi pa sila umaamin. Wala pang pag-amin si Catherine, November 30, nung umamin si Catherine. Pero even before that, meron na po kami tinalakay na paksa dito na di umano ay nag-uusap na ang kani-kanyang abogado para yung pinagsosyohan nilang negosyo magkasulian na. Sulian na. Eto na, nagkatotoo. Totoo. Diba? Kaya dito rin papasok, pwede rin kaya siya nagbebenta para may ibalik ang pera ni Catherine. Dahil ang issue, magbayad na kayo kay Tita Min, diba? Magbayad na kayo sa pamilya Bernardo, lalo na kay Carla Estrada, diba? Lumutang na, malaki ang pagkakautang niya sa pamilya ni Catherine. At may lumutang pa, hindi ba kaya maglabas ni Daniel
dahil ng pera para yung pagbebentahan pa ng sasakyan ang gagamitin niyang Pambayad. Oo. Sabi ng gano'n. Pero noon pa man, alam naman natin na bulagsak ba nating masasabi si Daniel sa pera? Kasi sa'yo yan ang galing di ba? Kwento mo yan Yung kwento ko, aakuin kung akin. Ikaw, inaako mo rin na. Hindi nga ba't pinababawi na ni Itamin yung libreta ni Bangko? Binulungan si Catherine. Sabi niya kasi nakikita ko yung sitwasyon ng pamilya nila ni Carla Estrada na parang yung pera ata ni Daniel, yun yung ginagastos doon sa pamilya. Parang nagagamit sa tamang paraan. Yan mga kababayan, yung ginawa natin ng reaction video, yung balitang yan. So ngayon, sabi ko nga po sa inyo kanina, kung iisipin po nating mabuti kasi mga kababayan, marami nagsabi sa ating fake news daw tayo noon, pinapalabas lang daw natin yung mga ganong kwento para siraan daw itong si Daniel Padilla. Hindi nyo ba nakikita mga kababayan, kung doon pa nga lang sa kotse magkasosyo na itong si Catherine Bernardo at saka itong si Daniel Padilla, napakalaki din mga kababayan ng tendency na pagdating sa mga bank account magkasosyo na itong si Daniel at saka itong si Catherine. Kaya hindi talaga katakataka na mailalabas na issue na kesyo nawawaldas ni Daniel Padilla di umano yung ipon nilang dalawa nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. At biruin nyo, eto naikwento na ni Kuya Wendell Alvarez mga kababayan. Ano po, eto pakinggan po natin. Kaya sabi niya, bulungan mo na si Daniel na bawiin na yung Banco de Libretas. Libreta. Libreta di Banco. Ayun, okay. Eto pa, okay, dinando na tayo, magkakabawian ng mga ari-arian. At dapat lang naman siguro, lalo na kung wala na silang plano pang magkabalikan, magkakanikan niya na doon sa isinusyo nila, di ba? Ganon. Paano ito ngayon? Okay, si Daniel, laging sinasabi ng karamihan, lalo na ang mga bashers, ayan, unti-unti mo nang nararamdaman ang paghihirap mo ngayong wala na si Catherine. Siguro pinaghahandaan mo na yung panahon na mawawalan ka na talaga ng pera. Marami pa nga mga basher ang nagsasabi mga kababayan na ito daw si Daniel Padilla is kinakarma na dahil sa mga ginawa niya dito kay Catherine Bernardo. At ito na daw yung isang halimbawa na talagang karma na nangyayari ngayon dito kay Daniel Padilla na nauubos yung mga naipundar nitong si Daniel Padilla na kasama niya etong si Catherine at tila parang naghihirap na daw di umano etong si Daniel Padilla mga kababayan. Kaya yung mga basher ngayon tuwan-tuwa. Ano ba, ipagpatuloy pa natin? Diba? Yun ang lagi, diba? Oo, kasi papunta na kasi doon yung sitwasyon kasi nakita mo kung kailan naghiwalay na saka siya nagbebenta-benta ng mga ganyan. So, iisipin natin kasi wala siyang proyekto. Tapos, meron siyang proyekto pero ito, hindi niya kapareha si Catherine. So, hindi natin masasabing kakagatin ng publiko. Tama. At saka yung pagiging bulagsak ni Daniel, ako meron akong naiintindihan na aspeto doon Si Daniel ay lumaki sa isang pamilya na kapos na kapos. Alam naman natin yan. At inaamin naman ng kanyang ina na si Carla Estrada na talagang pambayad ng tuition fee, pambayad ng ilaw at tubig, wala sila noon. Pinapaypayan nga niya pag brown out yung mga anak niya. So dumating ako sa punto ng paniniwala na si Daniel ay sabik na magkaroon ng mga bagay-bagay na ipinagdamot sa kanya ng kapalaran. Kaya yung kotse, yung bahay, at iba pang mga gusto niyang makuha bilang isang teenager, kinuha niya. Maintindihan natin yon, diba? Nasa kanya na lahat, diba? Nung nagkaroon siya ng pera, diba? Kung ano-anong gusto niyang bilhin, binibili niya, inaayos siya doon sa bahay. Ito, gusto ko magkaroon tayo dito ng cheater sa loob ng bahay. Bibili ng mga upuan, bibili ng mga ano. Hindi, at saka yung noon na ilan yung sasakyan niya na ipinaparada, diba? 3-4. Ano yung sabi ng mga bashers? Bakit? Kapag ka ikaw ba'y dumaan sa EDSA, 2 sasakyan ang gagamitin mo. Yung isa nando sa Corvette, yung isa nasa van, nakabukaka ka. Diba? Ginaganon siya. Totoo naman. Ba't ang yabang-yabang mo, hindi mo na lang ipunin ang pera mo para pag dumating ang pagkulimlim ng karir mo, may madudukot ka. Tama. Siyempre, alam naman natin, pagka public personality ka. Diba? Tama. Pero ang pakikialaman, ang lahat ng meron ka. Correct. Pero alam mo, mas maganda lang ngayon nakabili si Daniel ng ganyan. At least may maibenta siya. Meron siyang naibebenta. May mapepera. May mapepera siya. Diba gano'n naman ang mga ibang mga tao, diba? Lalo na sa mga ibang bansa. Pagdating daw, bibili ng mga alahas, mga kung ano, yung uwi sa Pilipinas. Para pagka mawala sila, pwede isang lang. In case of emergency. Pero, pati pala yung bahay ni Daniel, napapabalita na ibebenta na. Hindi ko pinaniniwalaan. Grabe mga kababayan. May maibenta man siyang iba pa, ititira yung bahay. Biruin nyo yung bahay ni Daniel Padilla ay binebenta. Ito, nagbula to sa
sa article ng GMA Network, mga kababayan, GMA7, na di umano yung bahay daw nitong si Daniel Padilla ay binebenta ng 50 million pesos. Ganun po kalaki, mga kababayan. Kaya nga kung mababasa ninyo yung post nitong si Sian Gasa, sinasabi niya do sa kanyang post na itong pagbibentang ito ng partido nitong si Daniel Padilla or netong si Daniel Padilla nung bahay niya, mga kababayan, na worth 50 million, yun ay tubong lugaw na itong si Daniel Padilla, mga kababayan. At talagang masasabi natin na baka nagdoble na o nagtriple na yung presyo ng bahay na yon. Pero inyo, 50 million pesos, mga kababayan. Ganon po kalaki ibinebenta yung bahay nitong si Daniel Padilla. At Chuck, na sa mga susunod na araw or buwan, may bibili ng bahay na ibinebenta ni Daniel Padilla sa halagang 50 million pesos dahil unang-una may memories nga doon ng Katniel at pangalawa, mga kababayan, bahay yon ni Daniel Padilla. At gaya nga po ng sabi ko kanina sa inyo, kahit nahaharap si Daniel Padilla sa matitinding issue, talagang yung mga property ibibenta niya, bibilhin at bibilhin po yan, lalo na at may pangalan etong si Daniel Padilla. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Diba? Correct. Baka siguro yung ano. Kasi parang last resort mo nang ibibenta yan ba? Doon magiging sobrang obvious na, ay, wala na talaga. Pinipera na yung mga properties, parang ganon. Diba? Parang hindi ako maniwala doon na yung bahay na pinahirapan nila yun eh. Ako rin. Pinag-ipunan ng matindihan at talagang dugo, pawis at luha. Totoo. Ang naging puhunan dyan. Kaya yung kotse, pasable yan. Ano mang bagay na ibenta pang iba ni Daniel, pasable pa rin yan. Pero yung bahay siguro at yung kinatitirigan, lote at bahay, palagay ko hindi naman ibinibenta. Malabo. Kaya lang, lahat ngayon, ibibintang talaga kay Daniel na hindi makagaganda sa kanyang image. Tama. At saka sa kwento ito, walang imposible. Kung ibibenta nila yun, kasi hindi natin alam. Kasi nga, dahil nga sa utang na tinatawag na may utang, baka nga gusto nila makakwits. Marami silang pinagsosyohan na hindi lang sasakyan. Merong bar, may resort. Yung barbero, gano'n. Meron yung Katniel Barbershop. So ngayon, Katniel, sabi yun sa kuko ba yun? Katniel Barbershop. Kaya ka na naman pongkan pa naman, kakulay pa naman ng Corvette yan, matingkad lang. Baka maloka naman siya. Anong Katniel Barbershop? Meron pa tayong negosyo ng gano'n, maloka naman siya. Sa nails naman yun, cat nails. Yun, cat nails yun. Solo ni ni Catherine Halin. Oo. Di ba mayroon pang balita na nung tumodo sila sa pagnenegosyo, lalo na sa panig ni Catherine, di ba ito yung kwento na ilang taon na nakararaan, ilang eleksyon na ang nakararaan, may nagbayad sa love team na ito ng 20 million each. Dinideny nila. Grabe. Tapos pagkatapos ng ilang taon, biglang bumongga sila sa pagbibusiness. Ano ang sabi ng mga bashers at ng mga people in the know? Diba? Ay, inilabas na. Alam na inilabas na yung ibinayad ng isang politiko sa kanila. Correct. Diba? Talo naman yung politiko. Diba? Hindi kaya ito na yun? Ayun na. Yung kaya si Mother Pink. Charot lang. Sige, pagpalagay na kanila yung pinaghirapan din naman nila yun. Ito lang talaga ang question. Bakit nagbebebenta na ng mga propiedad si Daniel Padilla? Ikaw, ano ang opinion mo? Ano yan siguro, parang gusto niya na siguro i-dispose ang lahat ng mga kung anong gusto niya na hindi naman kailangan sa sarili. Di ba mayroon kasi iba na, pagka hindi naman natin kailangan niya, pwede na natin i-dispose. So, titirahin na lang natin yun. At saka isa pa, liquid. At saka isa pa, yung siguro, ang katapusan, ang ano pa yun, yung wala na siyang trabaho, wala na siyang karir. May trabaho naman siya, kaya lang hindi tayo sigurado nakakagati ng publiko dahil hindi si Catherine ang kanyang kasama. Tama. Kasi hindi sapat kasi yun. Ako naman, meron kasing paghihiwalay na para makapag-move on ang bawat isa. Meron tayong tinatanggal sa ating sarili o mga kagamitan para wag na nating maalala pa ang isang taong minahal natin pero nagkahiwalay tayo. Tama. Pwede yun Oo, maaari. Ang sa akin naman, parang kulang sa kaalaman si Daniel. Di ba? Kaya napunta sa puntong ganon kasi syempre, panay pag-artista lang naman ginawa ni Daniel magmula noon. Kumita ng pera, ibigay sa kanyang pera, ibako nila. Pero paano yun? Katulad niyan, ilang taon silang nawalan ng trabaho. Tapos sa
sa buhay na tinatamasa nila, paano nila At saka, laging questionable ang buhay ng artista. Wala pong nakatitiyak kung hanggang kailan ang kanilang kasikatan o ang popularidad. Pwede nandito ka ngayon, bukas makalawa, wala na. Totoo. Kaya yung malikot, kumbaga sa klima, malikot ang trabaho ng mga artista. Diba? Kaya ngayon, nagbebebenta si Daniel ng mga propiedad. Ibibigay kay Catherine kung totoo ngang share sila at mayroong pagkakautang, diba? Ibabalik niya yon yung mga pinuhunan ni Catherine. So wala na talagang pag-asa, nagkakabalikan ng mga naipuhunan. Malala na talaga to. Kasi ang dami ng babaeng lumalabas ang pangalan, di pa tapos. Nagsalita na nga yung Vietnamese. Diba? Si Emma. So paano yan? Sabi nila, paano niya nalaman yung mga bashing sa kanya? Sa Miss Universe nga, may mga interpreter. At saka hindi naman lahat ng Vietnamese hindi marunong mag-English. Marunong na. At marunong din ang Pilipino. Correct. Dahil sa dami ng mga Pinoy na nandoon. Totoo. Alam na nila yung mga salita. Minumura-mura siya, di ba? Nung pala, wala naman palang kinalaman yung girl tungkol kay Daniel Padilla. Hindi pala siya dapat masama sa mga pinagbibintangan na dahilan ng paghiwalay nila ni Catherine. Pinagbibintangan kasi siya magkaano doon siya. Ang dami kasi mga kababayan talagang nai-connect. Sobrang daming nai-connect na babae ngayon dito kay Daniel Padilla. Kaya hindi rin talaga katakataka kung bakit yung ibang mga babae talagang napapagbintangan mga kababayan kasi nai-connect sila dito kay Daniel. Kaso nga lang yung Vietnamese mga kababayan talagang malakas yung loob at nagsalitang wala siyang kinalaman. So ngayon ang sinasabi ng ibang mga netizen, buti pa daw yung Vietnamese nagsalita, samantalang eto daw si Andrea nananatili pa ring tahimik at tikom yung bibig. Buti pa daw yung Vietnamese malakas yung loob, samantalang si Andrea pagkatapos gawin na makiano dito kay Daniel Padilla, di umano mga kababayan nananatili pa ring tahimik. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ni Daniel. Po yung pala kaibigan, kakilala pala yung Daniel, yung kapatid ng babae na yun. Nagpunta sa bar nung kapatid niya. Tapos sinabi na, hey, come here. There's a Filipino actor here. He's very famous in the Philippines. You might want to meet him. Parang ganon. Ganon lang. Hi, hello. Tapos, ba't napasama ang Vietnamese girl? Nakakaloka. Diba? Bukas kaya, sino naman kaya napapasama? Yun ang tandang pananong. Grabe. Bakit? Sino-sino ba alam mo? Kasi nasa Japan din si Daniel di ba? May business daw doon. Walay mo naman yung mga busters. Baka may makita na naman doon. May isang Haponisa na naman na di ba? Kaya nga. Sino-sino ba alam mo na nakarelasyon ni Daniel habang sila pa ni Catherine? Sino-sino yung mga pinagbibintangan? Andin pinag-block na lahat ni unfollow na lahat ni Catherine yung lahat ng babae na yun. Sila Jillian, sila Julia Barreto at saka si Liza Soberano. Ako na rin na sumagot, diba? At saka si kapatid ni Ann Curtis, si Jasmine. Oy, biruin nyo mga kababayan, yan yung mga yan yung mga na-connect dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Buti nga hindi in-unfollow din ni Catherine Bernardo etong si kasi na-connect din yung pangalan nitong si Moira mga kababayan dito kay Daniel Padilla, dahil kung makikita nyo nung nakaraang buwan talagang mainit na napapag-usapan na na-connect din dito kay Moira etong si Daniel Padilla mga kababayan. Buti nga hindi in-unfollow yun ni Catherine. At ang in-unfollow niya lamang mga kababayan itong sina Julia Barreto, sina Jillian Vicencio at saka itong si Liza Soberano. So ipagpatuloy pa natin. Jasmine. Lahat naman yan bintang diba? Wala naman nagsasalita, nag-confirm na naging kami. Isang wala, diba? Kaya nga, nakakapagtaka talaga itong kwentong ito. Hindi ko alam kung meron nagmamaniobra dito sa kwentong ito na, unti-unti lang walang buhos. Diba? Hindi minsanan. Huwag minsanan na, isa-isa lang. Pero kapag ating tinimbang talaga itong Katniel, kawawa si Daniel. Tanggapin naman natin ang katotohanan. Tama. Talagang nandun siya sa posisyon na andito yung Catherine umaalagwa. Si Daniel ang mahiwanan. Diba? So anyway mga kababayan, putulin na natin dyan yung video nitong si Nanay Christy dito sa Showbiz Now na yung gusto makapanood ng buo, panoorin nyo po yung buo dito sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now na po mga kababayan. So anyway, ang sa akin lang naman, talagang kung tutusin, kawawa talaga si Daniel Padilla sa usaping ito, lalo na at yung karera ni Catherine Bernardo mga kababayan
sa paangat na at si Daniel Padilla ay nananatiling nasa sa baba mga kababayan at pababa pa ng pababa. Lalo na ngayon mga kababayan. Anyway, bago natin lisanin na itong video ni Nanay Christopher Min, subscribe nyo po ang Showbiz Now na at saka po ang 1PH. Ano po, kanila po yung video ginamit po natin. Hindi po yan natin ginawan lamang po natin ang reaction video. And then pupunta na tayo dito sa last topic po natin. Ito yung sinasabi kong lalo na mga kababayan, kung may katotohanan man itong balitang inilabas ng Abante TNT, tunay na tabloidista. Dahil sabi po dito mga kababayan, ito yung isang pinakamatindi. Ano po, na sinasabi din ng mga basher na di umano gaano kaya katotoo itong karmang ito dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Dahil ang sabi po dito, Daniel Padilla Chinugi sa 4 na endorsement, pinasalo na kay Catherine. So gaano kaya po katotoo yan mga kababayan? So basahin po natin itong inilalaman. Sabi po dito, apektado di umano ang karir ni Daniel Padilla matapos ang paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Sa Marisol Academy sa Teletabloid, nabanggit ni host Midred Bacud ang nasagap niya mula sa kanyang source na 4 na endorsement di umano para sana kina Catherine at Daniel ay sa actress na lamang ibinigay at inalis na ang aktor. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Yung 4 daw supposedly na endorsement nilang dalawa ni Catherine Bernardo di umano according to our source ay kay Catherine na lang daw ibinigay. Chika ni Mildred. Sabi pa dito mga kababayan, magugunit ang November 30, 2023, binulabog ng Katniel ang social media matapos kumpirmahin ang pagwawakas ng kanilang 11 years relationship mga kababayan. Sabi pa dito, sa Instagram inanunsyo ni Catherine na nagkasundo sila ni Daniel na maghiwalay. Giniit din niyang totoo ang naging pagmamahalan nila at hindi lamang dahil sa palabas. Yan po yung sabi daw nitong si Catherine Bernardo. Sabi pa dito, inihayag naman ni Daniel sa IG ang pasasalamat kay Catherine at sa kanilang mga tagahanga. Sa mundong buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isa ang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka at mahalin mo, ani ni Daniel. Our lives may drip away, but our love will still ride that tide. Dagdag pa niya sa kanyang Instagram mga kababayan. So ngayon, etong balitang ito ang sinasabi po dito at isa lang naman yung ipinapahiwatig dito na meron daw nakarating na source dito kay Mildred na talagang ang sinasabi po doon sa source mga kababayan na di umano eto daw si Daniel Padilla ay chinugi ng 4 na endorsement at ipinasolo na lamang daw po dito kay Catherine Bernardo. So kung may katotohanan man ito mga kababayan, napakatindi ng nangyayaring karma ngayon dito kay Daniel Padilla. Talagang masasabi natin na sa isyong ito, na sa usaping ito mga kababayan, talagang kawawa din etong si Daniel Padilla. Dahil unang-una mga kababayan, yung mga endorsement niya, talagang nagbibitawan na sa kanya. Ano po, yung mga endorsement nilang dalawa, nitong si Catherine Bernardo ay ipinapasolo na lamang dito kay Catherine at inaalis na etong si Daniel Padilla. So kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po sa mga topic na tinalakay po natin mga kababayan? Naniniwala ba kayo na etong nangyayaring ito kay Daniel Padilla ay talagang matinding karma dahil sa ginawa niya dito kay Catherine Bernardo mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po yung masasabit komento po ninyo hinggil po dito sa mga topic po na tinalakay natin. At naniniwala din ba kayo mga kababayan na etong bahay ni Daniel Padilla ay tuluyan na nga bang ibinebenta mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay nais ko lamang po magpasalamat sa mga katulad po ninyo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na i-like po itong ating mga premiere mga kababayan, na itong ating mga video, at hindi rin nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento. Ganon din po sa mga nanonood ng team replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip itong ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. Thank you po.